Okay, so ngayon pag-usapan natin ng risk management, no? Ano ba ibig sabihin nito? Masyado namang komplikado to, no? Gagawin nating sobrang madali. At syempre, if ikaw ay nandito sa ating YouTube channel, please feel free na mag-subscribe po sa atin dito, guys, kasi lahat po ng tutorials, lahat ng information na alam ko ay ilalagay ko dito sa YouTube channel na to. At guys, hindi po ako magpapabayad, okay? So, ang gusto ko lang po is lumaki yung community at lumaki din po tayo, no, as our own. Kasi, yun nga guys, kapag may pera ka, lagi mong iisipin guys nag-iiba po yung takbo ng panahon, no? Maraming tao dyan na gustong gusto ko nakuha yung pera mo. Anyway, balik tayo sa topic. Ano nga bang risk management, no? So guys, ang risk management, usually ginagamit to kung wari nagmamanage ka ng negosyo, nagmamanage ka ng asset, whether nagmamanage ka ng sarili mong pera sa trading, lahat po yan ay merong risk management. Kaya very popular ang term ng diversification. Diversification. Bakit po? Dahil nire-risk management nyo po yung sarili ninyo, no? Sabi nga ng karamihan, don't put your eggs in one basket, no? So that's the same in trading, no? Wag lang isang trade mo ilagay lahat 'yan. Or sa ibang negosyo, wag lang naka-focus sa iisang angle, 'di ba? I think unnecessary itong business na to eh. So, focus na muna tayo sa trading part, no? So, paano nga ba magda-diversify, Nates, no? Kasi, syempre, risk management yan, no? At, Diyos ko, meron ka bang degree or anything, no? Una ko na po kayo, guys, ang risk management po, hindi kailangan ng kahit anong-ano, no, guys, no? Ang risk management po ay very normal practice po yan. Whether newbie ka, whether expert ka na guys, lahat yan ay merong risk management. So, ano nga ba yung basic risk management, no? So, lalagay ko dito very common to. 1 to 3% of your trade of capital. So, kapag nagtitrade ka po, dapat 1 to 3% of your capital lang yun nilalagay mo dyan. So, ibig sabihin, yung take profit mo and yung stop loss mo, bahala ka na dyan kung ang take profit, kung ang risk-reward ratio mo is, sabihin natin, sa isang win, it takes you 2 loses, no? Bago ka, kumbaga isang win lang, yung dalawang talo mo, bawi ka na, no? So, basta ang ibig lang sabihin yan, guys, is that kapag nagsa-stop loss ka, dapat yung talo mo lang sa account mo is nasa ranging to 1 to 3%. Whether 1,000 USD man yan, whether 100 USD man yan, no? At guys, kailangan po yan ng disiplina. Kasi, ang disiplina po ay nagsa-start sa maliit na pera. At hindi po yan magagawa nyo lang kasi maliit lang yung pera, malaki lang yung pera mo. No, hindi po yan sa pangmalakihan na pera. Sa totoo lang, no, kahit sino pong tanongin ninyo, if magre-risk management ka, very important na sa maliit mo muna siya simulan kasi gusto mo i-practice yung system yung discipline na tinatawag. If hindi ka marunong mag-risk management sa maliit na account, highly likely sa malaking account, guys, ganyan lang din ang mangyayari sa inyo. And kung gusto mong kumita dito sa market na to, no, ito yung una-una mong iintindihin. Aside sa mga systems mo, wala akong pakialam sa mga win rates, sa 8%, 80%, sa indicators and everything. May pakialam ko, guys, sa risk management kasi this shows how disciplined you are, no? Kasi kung meron kang pakialam dito, ibig sabihin seryoso ka dito. Seryoso ka sa pera mo. Kasi kung hindi, sana nagsugal ka na lang, 'di ba? So yun lang naman yung point ko, no? So yun ang very basic, no. So for example, may 1,000 USDT ka na pera, 'di ba? Ibig sabihin, pag nag-trade ka, ang open position mo lang yan is nasa around 10 to 30 USDT. No? Ngayon, depende kung saan yung take profit or stop loss niyan. Basta, ang may make sure mo, yung stop loss, ang pinaka maximum mo lang natalo is 30 USDT. No? Ngayon, sa take profit, ikaw na bahala dyan kung ang gusto mo is, wait nga lang, ano natin. Ikaw na bahala dyan kung gusto mo, ano man tawag doon? Kung gusto mo, 50 USD yung take profit mo, no? Basta, wag kang magtataas ng trade, lalo na kung, kung malit yung pera mo, no?
So, the only way for you na mataasan mo yung risk mo, appetite mo, is gawin mo siyang 2,000, gawin mo siyang 10,000, di ba? And guys, no, ang daming tao na parang, paano yan? Hindi ko ma-enjoy yung pera ko. No, kasi putik, nag-trade pa ako kung kikita lang ako ng 50 pesos. Exactly. Nagtitrade ka kasi gusto mong mabuo yung system mo na kung kumikita ka ng 50 pesos, ginagamit mo tong strategy na to, tapos ibig sabihin, pag nilakayan mo yung pera mo, pwede ka na kumita ng 500 pesos o 5k pesos, no? And that's the normal ratio, guys. Wala pong shortcut dito. Lahat ng mga proprietary firms na tinatawag ko, yung mga nasa bangko or everything, guys, sa totoo lang, mas mababa pa risk management nila. Alam mo ba sa banks? If I'm not mistaken, since billions ang hawak nila, billions of money, if I'm not mistaken, guys, this is just came from a banker na kilala ko. Ang risk appetite lang yan, siguro 0.1%. 0.1%, maybe even lower. Kasi malaki na yung pera niyan. And kung wari, kumikita na sila ng 6 to 8% a year, ang laki ng bonus check niya. Ang bonus check niya umabot 6 million, 10, 7 million, 8 million. Malaki pera. Sobrang laking pera, guys, no? And wag niyo ako sasabihin na paano mo alam yan kasi hindi ka naman nagtrabaho dyan. Guys, alam ko kasi ang dami ko talaga mga kilalang tao. No? And iba-iba yan. Iba-iba yung pakulo na yan. Every bank, every prop firm, iba-iba yan. Iba-iba yung strategy, no? May mga gumagamit na algorithmic, mga AI, ang dami, no? Basta, very important if nagma-manual trade ka, ito lang po ang allowed mo to lose. 1 to 3% of your capital, guys. Again, hindi ko kayo papakitaan ng anything na mga cheche-borecheng YouTube videos na yan. Ito na yung YouTube videos na gusto ninyo. Very important yan, guys, ha. Very important to. Please, if alam mo tong YouTube channel na to, this is one of the videos na I would recommend for you to do. Kasi, guys, this will make you alive kasi ng sobrang tagal sa negosyo. No? At always think na, guys, you're running a business, hindi ka nagsusugal. Okay? So, I think yun na muna for now. I'll make more videos, no? Medyo, to be honest, 3 AM na. And see you guys on the next video.